Sup mga kabahay? Dito tayo sa kabila sa Kilamambeng, no? Sa phase 4. So, pakita ko lang sa inyo yung improvement ng kitchen dito. Yung progress niya, yan. Ganda na nung subway niya, no? So, sa part na yun sa likod, yun yung hindi na natin sinagad. Matatakpan yun ng nung ating hood range natin. Kasi dito yung gas range natin sa tapat. So, yung ginagawa na ni Mike yung yung tawag nito. Sidings, no? Ayan. Naka 45 yan. Ayan, no? Ayan. Maganda pag naka 45 na ganyan. Ito, tignan nyo. Ayan. Tapos, syempre yung natin, tile trim natin. Yan yung ginamit. Pero itong tile trim na to, siya, no? Hindi siya glossy, no, Mike? Hindi siya mahintab, no? Matte siya, matte. Ayan. So, dito naman yung rep. Tapos, ayun, pwede mo na palang tuloy mamaya yun, Mike, sa baba. Doon naman mamaya yung gagawin ni Mike. Tapos, si Mark, nag-ano na siya rito, no? Ayan, nag-inayos niya na yung mga kantuwa, no? Gamit yung skim coat, no? Nation yung gamit natin na skim coat dito, yung brand na yun. Yung Nation na brand. So, ngayon pa lang ako gumamit yan, pero mukhang okay naman kasi sister company ng Boys ng Nation, eh. Tapos dito, gumawa ng paraan si Mike para maabot niya yung yung dito sa gilid. Ayan, na-plasteran niya na. Yung dito sa may pocket, sa may hagdan. Tapos, yung ceiling, yun, niya na rin. Minasilyahan niya na rin yung ceiling. Tatapusin niya yan dito para makababa na siya. Para matanggal na itong mga nakaharang na dito. Nakaharang na mga scaffolding yung ginawa niya na natungtungan. No? Tapos sa kabila, sa phase 12 naman, mag-wood grain tayo, mag-aspe tayo dun sa mga floating shelves, no? Kaming dalawa ni Kenneth. Nililihan niya na yung ginawa natin na doon, na spice rack. Minasilyahan niya na kasi yun kahapon. So yun, tingnan natin yung ginagawa natin doon. Yan, tapos dito naman sa phase 12, ay pinipinturahan na ng wood primer ni Kenneth yung mga natin. Drawer, tsaka yung tatlong spice rack natin. Yan. Bali ito, okay na to. Ang ginagawa namin, instead na, halimbawa, bibili pa tayo ng aqua gloss sheet kung gusto natin ng top coat. Ang ginagawa namin, ito sarili lang namin pwede nyo rin itong gawin para makatipid kayo. Instead na mag-top coat pa tayo ng water base, halimbawa, yung Davis aqua gloss sheet, no? Para dito sa loob, ginagawa namin dyan, gumagamit kami ng top coat dyan. Acrylic emulsion, no? Yung ginagawa namin dyan. So, after nyo ng dalawang coat ng primer, acrylic emulsion, para na rin siya naka-top coat. Matibay pa. No? Yun ang isang tip natin dyan, mga kabahay, no? Pero pwede rin, bili kayo ng aqua gloss kung gusto nyo. Pero pwede rin siyang hindi top coat actually, no? Pero ang flat kasi, matakaw sa dumi. Ibig sabihin yung makapit ang dumi sa kanya. Kaya, ang purpose naman nun, yung para madali siya linisin, punasan mo lang, matatanggal kung madumihan. Dudulas lang kasi nga madulas lang yung yung emulsion, no? Para na rin siya naka-top coat ng QDE ganon. So dito naman ang gagawin natin is itong 4 na floating shelves. Aspen na natin siya, no? Duduko varnish na natin siya. Kahapon, napondo na natin yan ng primer. Primer na natin siya ng parang beads gamit yung epoxy primer. Hinalo natin ng konting yellow o yung raw sienna. Tsaka konting burnt amber. Ayan. So, yan yung pondo natin. Tapos, light lang naman yung kulay na gagawin natin. Parang ganito lang yung stain na tinimpla natin gamit yung paint thinner at saka tinting color. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Parang katulad lang siya ng cladding dun sa labas tsaka yung cladding dun sa ceiling ng cafe area, no? So, similar lang dun. Parang hawig lang sila. So, hindi na siya dark. Tapos, mapapansin nyo, kung nahanggihan nitong wall kasi okay lang yan kasi pipinish pa namin yan. Pero nag-tape ako dito sa mga corner ay naka-tape yan, masking tape. Kasi after natin ma-finish to, ito naman yung kukubera natin ng dyaryo at magre-repaint na tayo ng wall natin. Yung final na kulay na natin. Light gray yata yung kulay ng wall natin dito, mga kabayan. So yun, simulan na natin to para matapos tayo.
Yan, so bali natapos natin yung floating shelves natin mga kabahay, no? Yung pagduko varnish natin. So, ayun ang itsura niya. Yan, pakita natin. Tapos, sa taas, sikat tayo. Bali ganyan siya, no? Simple lang mga kabahay, no? Yan. Ang ginaya lang natin dito, na finish, is yung hawig lang dun sa cladding natin. So, yun yung ginawa natin. Tapos dito, ito gawa ni Kenneth. Yan, tinuruan natin siya dito. Yan, para marunong na rin siya. Yan. Para sa mga susunod, sila na rin yung gagawa daw mga kabahay. Tinanggal ko yung tape, tapos bukas pwede nang i-retouch itong bintura dito. Pwede nang ma-repaint itong buong wall kasi para tapos na talaga to. Totally finished na to. So, bali ganyan siya mga kabahay, no? Yung proseso nga pala, hindi ko na yun pinaliwanag. Kung gusto niyo malaman, panoorin niyo na lang doon sa mga previous vlog natin, doon sa gawarin natin kila Ma'am May. Tinuro naman natin yung proseso niyan, no? So, epoxy primer lang yung ano natin. Pondo natin dyan, nilagyan natin konting yellow, tsaka konting brown, Roshen at tsaka burnt umber. Tapos nag-aspi tayo, nagtimpla tayo ito, gamit yung paint thinner, at tsaka yung burnt umber at tsaka Roshen na yung yellow din. Hinalo natin, tapos gamit yung basahan, inaspian natin. No? Yun, ganun lang yung proseso mga kabahay. Yan. Ganda na, oh. Parang naging siyang totoong ano, no? Parang siyang naging totoong wood slab na buo. Ayan, no? Yan. Dito yung aspi niya kaya pababa siya na ganun. Parang siyang pag pinutol mo yung slab yung nilagari mo. Ayan, no? Yung end grain niya, tumuloy lang doon. Hanggang doon sa baba. Ayan, no? Bali ganyan siya mga kabahay. Sa dulo. Yun, alright. Doon naman sa kabila, natapos na lahat ng tile work nila Mike doon. At mamaya, punta natin. Yun, no? Puting-puti, mga kabahay. Tapos na. Tapos na yung subway, tingnan nyo. Tapos itong kitchen top, tapos na rin. 45. Yan, 45. Yan, 45 degree cut. Yan. So, nandito na rin yung ano natin. Yung ating lababo, yung sink. Tapos meron siyang adjustable na ano rito. Pagka nagugas ka ng pinggan, habang pinapatiktik mo, pinapatuyo mo, pwede mo na silang ilagay dyan, no? Kaya pag nagugas ka ng gulay, pwede dyan. So, lalagyan na natin yung drain at saka yung faucet. Okay na yan. Tapos, yung dito yung T5 sa ilalim. Lalagyan natin T5 na Coblite. Ganun din sa taas. Tapos dito yung ano na yan, hood range. Yung sa part na yan, tapos dito yung range hood. Ito na yung mas mababa siya, no? Mas mababa siya rito. Ayan, no? At mas mababa siya ng mahigit 1 cm. Para kung mag-overflow man, doon ng takbo ng tubig na mga kabahay. So, yun, no? Tapos na yung tile work dito sa phase 4 mga kabahay. Yan, tapos na. Tapos, next natin yung dito, yung understairs storage, tapos yung hagdan. Tapos painting works na lang dito, no? Tapos yung gate, isasabit na natin. Hinuli natin yung para makikilos tayo na maayos doon sa labas, no? So, ano ka trabaho? Subscribe nyo daw yung channel ni Mike. Ang pangalan ng channel niya is Michael Olada. Tama ba? Tama. Michael Olada. Yan. Si katrabahong Mike. Pero hindi ka formal, Mike. Hindi. Ano ka, inspector? Si Kenneth pala inspector, no? Nakita nyo na ba yung nawawala ko rubber mallet? Wala eh. Wala? Okay. Sabayan natin yun. Nasa ano na yun. Sige, nakukulan na yun. So, salamat sa panonood mga kabahay, no? Dito natin tatapusin yung vlog natin sa araw na ito mga kabahay, no? So, salamat sa panonood at abangan nyo uli kami sa Monday.